prepare man kita sang at least arroz caldo or whatever. Basta may pagkatapos ng discipleship, may masalusaluhan. Gamay ang mga mag-attend bago sila magpauli. So maluto kita kung ano ang maayong lutoon, no? Para sa buwas sa discipleship, sa trabaho ina, mga hinigugma, kag amuman especially na gid sa Martes. So ang inyo availability dako gid na siyang contribution. Okay, so nga maka-help kamo sa pagluto, panghugas, kag iban pa nga mga bagay-bagay. So agod nga maging mamag-an sa tagsa-tagsa ang preparation. Tapos, siyempre, Miyerkules, may ara kita panimbahon gihapon, no? Alas 6:30 sang gabi, aton nga midweek service, kada Miyerkules. So, importante gid na man nga mga present kita. Huwebes, ang aton nga outreach, okay? And Biyernes, may ara kita corporate prayer. So, iba pa gid ang daily prayer naton, lain man ang aton nga corporate prayer sa Biyernes, kada Biyernes, no? Kag siyempre Sabado, follow up, practice. Mga disciple, isa sa mga bagay nga pwede naton mahimo, encourage ang mga bag-o nga magpartisipar sila sa music ministry, makaupod sa pag-practice, encourage nga mag-learn sa kung ano pa man nga mga instrumento, okay? Sa bass o sa gitara o sa drum set o kaya sa keyboard, okay? Wala kita tamborin dancer. So sorry na lang sa mahilig magsaot kay wala natin gina-encourage nga magtamborin dancer. Okay. So, muna, no, mga hinigugma, back up, pwede. So, para maka-participar sila sa pagpangalagad sa Diyos sa muna nga klase sang pagpangalagad. Okay? And, sa sining Biyernes, may revival nga paghiwaton dito sa may Concepcion, include nyo sa prayer, nga makahatag kita sang inspirasyon, kag encouragement, direksyon, kag mangin stronger pagid, ma-intensify pagid ang pagtuo sang mga kauturan sa Concepcion, sa pagpakalagad sa Ginoo. So, ako ang mawali dito sa revival, Biyernes magasugod. Tapos, Thanksgiving nila kag anniversary ang Saturday morning. And pagka Sunday morning and Sunday evening, amen, ara magapon ko wali. So, pero, ang aton hilikoton diri sa next Sunday, regular man gapon, no? Kay may ara makita nga mga manugwali. Okay, and then, include niyo sa prayer, buwas, magasugod ang Prescott Bible Conference. Okay, may conference dito sa Prescott, buwas magasugod na, isa 6, hasta ina siya sa Friday man, no? Kag dalaon ninyo sa pagpangamuyo nga maging successful ina nga konferensya, ma-providean ang tanan aton nga national leader ato man didto kay may ara sila every January, may ara sila leadership meeting. So ato man to dito si Pastor Boyet, include nyo sa prayer sa gapon, good health, traveling mercy. Okay, and maybe may invitation ma dito siya sa pagwali siguro sa way ko malantaw mayo ang sakan sa hindi sa ilang brochure, no? So ipangamuyo ang Prescott Bible Conference kag sapit sa 20, mga hinigugma, sapit sa 20, may ara nga harvesters nga paghiwaton sa may Negros, sa Bacolod. So, bali, 3 ka adlaw o 3 ka gabi, kag 2 ka adlaw ina parang conference na rin, no? Parang conference na rin ang harvesters nga ginatawag. Okay? Nga aging tawag nga harvesters kay ang mga pastors nga naghalin sa
Ilang nga mga mother church, specifically sa may Bacolod Church, ginlance out sila sa mga cities, mga towns, okay, dira sa palibot sang Negros, kag Harvesters Homecoming, okay, katililipon, kag liwat, gina-stir up, amen. Hallelujah, sa paagi sa pagwali. Okay, so gani, amo na ang ginahiwat o pagahiwaton sa sining January 20, 21, and 22. Okay, sa January. Kag, pahibalo, sa timpo sang dinagyang, isa ka bisis lang aton panimbahon, mga nigugma, aga, kag nag-adjust pagid kita. Parang sa nagligad to daw, alas 7 ka na nagsugod, no? Okay, so, 7 o'clock. Ano to? Alas 7, no? Alas 6? Sa alas 6 ko na masugod. Praise God. So, i-fix lang natin ang time, no? Agad nga early pa, pagkatapos simba, palauli na ta. Okay? Or may mga kaladtuan kita. Excited naman sa ipulaw. Ano ba kituan sila mo? Praise God. Hallelujah. Parang ano na kasi, parang naging kaugalian na naton. Every dinagyang tapos simba, daw gina-utilize na lang nato na nga parang outing na lang. Okay, pagka tapos ang panimbahon. Para makalikaw kita sa magahod nga tinion. Okay, dire. Okay, gual. Ya? Sa muna siya, mga igugma, kag ipre ninyo na. Okay? So, muna aton nga mga palabuton sa sining bulan. Okay? Kag magakadto na kita sa aton paghalad sa Ginoo. So, na-share ko na kagina sa aga, mga hinigugma, i-recap ko lang. Praise God. So, gusto sang Diyos nga kita pabuganaon. Pati ka mo siya, mga hinigugma. Ang isa ka kahoy, tanom, hambal sang Ginoo, nagauswag na, no? Gatubo. So inaalarawan, no, may ano ko na, ang ginarian sang Dios kaangay sang liso nga magagmay, no, gamay nga liso. Pag intanom, magatubo ina. Kag magadako, no? So laragway ina sa church o sa ginarian sang Ginoo, maging sa lokal man nga iglesia, sa local church, may arag na tawag nga pagtubo, paggrow, pagsangkad. Now, dala sa pagsangkad, pag-matured sang mga tumuloo, pagdamo, ang number o ang attendance magadamo, magadako, kag upod na dira ang ginatawag nga pananalapi. No? May pagtubo na. Hindi pwede magdako ang church na hindi magdako ang finances. Tuod na, ha? Okay, so gasabay ina, no? Gasabay sa pag-matured, kabalo ang mga disciple maghatag suno sa talaksan nga yara sa Bible. So gani nagagrow ina. Meaning kada isa sa aton bahin, no? Kabahin, i-compare natin part kita sang sina nga tanom, no, nga nagagrow. Nagagrow kita sa aton generosity, nagagrow kita sa aton giving, nagagrow kita sa aton holiness, nagagrow kita sa aton love, nagagrow kita sa aton righteousness. Amo na si manigugma, kaupod na dira sa pananalapi. Hindi gid na mahamulag ang ginatawag nga giving, kay bangod realidad ang pagkakinahanglan diri sa church, mga hinigugma. Okay, so gani sa paghatag naton, ang Diyos man maga-prosper sa aton. Okay. So, gusto ko ka ma-encourage sa mga wala ka ginadi sa aga, usual naton nga ginahimo, usual nga mabatian nyo sa akon, basta pag December gani or January,
Nagatagid ako sang gamay nga information ka gina-compare naton. Kay tulok ko dira ang increase ba lang ginatag sang Ginoo. Okay. So matian ninyo. Ang aton nga tithes and offering 2023 in compare sa 2024. Okay. So from January 2023 to December 2023 same sa bilogman nga 2024. Okay. Last year sang 2023 sang last pagid no. Okay. Ang 1 year naton is abala mga akon ginkuha diri ang bilog lang bla, ang bilog lang sample may income kita 100. So ang sawad sina wala ko nag-include. Okay. So siyempre ang total malang sina nga sawad is kung magsawad siya sang tig 1,000 kundi 12,000 malang no, pero wala ko na gini-include. Okay. So sabot singon mga hinigugma 2023 year 2023 ang aton tithes and offering is nasa 2.694. Butingon 2M 694,000 amo nang aton nga bilog nga tuig, ha? I-compare sa 2024, bilog man nga tuig, pisa sang January as sang sining December gin-include ko na lang. Okay. So 3M 151. Okay ha? Amo na siya mga hinigugma. So mga hinigugma, may ara sa sining sa sining nga tuig ang aton nga tithes and offering may ara increase nga 17%. Palakpakan nato ng Ginoo. Okay. So 17% ang kinalabaw sang 2024 sa 2023. Ina siya aton lang na iya diri, ha? Aton lang na diri. Now, bangod kita Mother Church kita, ang mga daughter churches naton kay nagahatag sila man sang ila tithes o ginatawag natin nga tithes o 10% of their income basta direct nga daughter church sang Iloilo nagahatag sila di sa aton tapos may arapas man sila nga offering. Okay. Now, i-include naton ato 2023 nasa 3.603 3M 603 sa 2023. Then sa 2024 is 4M 398. So may ara kita increase nga 22%. Palakpakan naton si Jesus. Okay. Praise God. Okay. Parte naman sa misyon, okay, may ara kita nga monthly nga kuta naton or pledge, monthly pledge naton nga 15,000. Sa bilog naton nga tuig, okay, umpisa sang nagligad nga tuig sang October pa. Hasta subong October 2023 and hasta mag-December nga ni sobra na nga 1 year. So sa aton nga kuta nga o sa aton pledge nga 15,000 a month, okay? Wala gid kita dira ya magkabos. Pirmi lang nga sobra. And sa sini nga month of December, okay, naka 300% plus kita. Palakpakan ito ng Ginoo. So, buot singon, ang 100% naton is 15,000. So, sa subong nga bulan sang December, nagligad nga bulan sang December, ang aton natipon para sa mission is 47,000. Palakpakan nato ng Ginoo. Hallelujah!
So ina siya dako nga encouragement dahil gapati kita nga kung hindi na siya, kung wala kita gina-inspire sang Espiritu sang Ginoo nga magsuporta mga inigugma. So laban-laban paatras ang aton nga. Nakuha ninyo? Pero so far may sa mga pila ka mga tinuig no gina-observe naton consistent ang pag-increase aton sang Ginoo. Amen. So, balik ta sa mission. Sa mission mga kauturan, suno sa akon nga nalista, kay ginalista ko ang kada persona nga naghatag. Okay? So siguro ara kita sa 30% to 40% ang naghatag. Meaning nga kung kita may ara average nga 60, botingon ang average lang nga naghatag siguro ara lang da sa 25 or maybe 30 katawo. O maybe habalon nato na bina. Habalon na lang, i-round off na lang natin sa 50%, 10 na lang, no? Okay, meaning nga kung may average ang aton attendance nga 60 or 70, ang nagahatag pa lang subong nasa katunga pa lang or 40% pa lang. Mas laban ang wala gahatag. Now, ang punto ko ng mga kuturan, kung nakahiwat kita o kung nakakop up kita sang aton nga pledge, monthly pledge, nga ang nagahatag ara pa lang sa 30%, how about kung ang maghatag 100% o maybe 90%? Basi triple perme, no? Kada bulan. Nakuha ninyo? Now, kung kita magtikang by faith, mga hinigugma, kay gusto sang Ginoo nga increase kita. Okay? So, ang himuon naton, mga hinigugma, sa tinagipusoon nga may matakos man naton nga may ginatawag nga sakripisyo, yes, may ara kita tithes, may ara man kita offering, plus, kung naghatag pa kita sa misyon, abo, pastor na, no, magastos na gina. Okay? So, kung may pagkagastusan na ginman kita, mas manami nga mas damo kitang gastos sa ginharian sang Ginoo. Amen. Kaysa mas damo kitang gastos para sa kalibutan. Amen ba? Mga hinigugma. But in reality, hindi man gid amo na, no? So, gani gina-challenge ko kamo sa sini nga year 2025. Okay, akon gid ni i-monitor kung naga-response kita sa giving. So, I encourage sa mga wala pa pay pa kamo makahatag sa misyon, hatag kamo sang tinagipusoon ninyo. Okay? Hindi kamo hindi kamo mag-imol sina. Ha? Sigurado gid ko na, hindi kamo mabuhinan, madugangan pa na. Patihan ninyo, iyan na isang Ginos nga promise. Amen? So, ang outcome, manginigugma, bang udagatag kita now sa subong, siguro makita man ninyo sa post ni Pastor John, amen, nga ara na, praise God na tigayon na to, nga makuha nila ang church, ang ginatipunan nila, church building, na 11,000, nabayaran natin ang bilog na tuig, praise God. So, may nagapanimbaho na di sila dito, siguro may average na sila sa panimbaho nila, 15 or maybe. May? So, 1 year pa lang na. So, gani manigugma, ang mission kasi hindi pareho sa aton local nga pioneering. Dahil isa ka tuig, duha ka tuig, cut off na sila. Dito naman niya, wala cut off. Continuous na. Bayaran ang ila church building, bayaran ang ila allowance. Kung may siparar pagid ang ilang apartment, bayaran pagid na. Amo na ang support sa mission work. Okay? Nakuha ninyo? Now, kung halimbawa, mag 5 years bago ma-establish gid ang dito, so 5 years kita nga magapadala sang ila allowance. Amen. Now, plano naton, okay, in connection sa pag-response, mga hinigugma, in response sa challenge ng Ginoo, okay, gaplano kita nga by 2027, madugangan naton ang aton missionary. Sino gusto sina? Gusto na sang Diyos? Okay?
nga kita diri sa Iloilo, heartbeat naton ang mission man. Amen? Pangalaman mo ng heartbeat sang Ginoo. So, may sacrifice, may gagmay nga sakripisyo sa kada isa sa aton nga magapartisipar, pero ang Diyos magabalik sina dubli pa. Amen? O gani mangigugma amo na siya, ha? So, amo na ang aton nga financial status sang aton praise God, aton fellowship o aton katilingban. Okay? So, ginashare ko man ini sa mga kapastoran. Okay? I-share ko man ini sa Martes sa ila. Okay? So, gani, kung mamangkot ka mo, ano na ihan kadamo? Ano na kadako? Ayhan na nga mon nga tithes and offering, no? So, kamo na lang divide, area para mabalaan ninyo. Okay, dili lang ko mabalik. Di ko lang pag-include ang offering kag tithes sa mga pastors. Dili na lang kita 300 3M 151. I-divide ninyo sa 12. Amo na ang aton monthly average. Okay? Pastor, pila aton average ang aton nga expenses. Kung kaysa galabaw-labaw pa dira sa okay. Kung kaysa may nabilin, kung isa may Joe visit man. Okay? Amo lang na, ha? Hindi ka mong budlayan. Kuha ninyo. 3,151,000 divide 12, amo na nga aton average monthly. So, wala ko nagkakadlok sina magsugid sino. Okay? Ayan. So, amo na ang talaksan sang aton pagiging generous. But, kung magdugang pagid ang mga matutom sa paghatag, mag-increase pa na. Kag mas dako pagid ang mahimo naton para sa ginharian sang Ginoo. Anong taman di ang kabuhi des kalibutan man? Di para sa Ginoo, di ba? Naku, ano mo katuran? Kalag sang tawo. Okay? Hallelujah. So, salamat sa Diyos. Okay. So, naka 16 months na kita sa aton salakyan. Wala delayed. Amen? Katapusan ang inugbayad. Okay, second week pa lang, o first week, second week pa lang sang bulan, nababayaran na naton. Praise God. Hallelujah. So, muna mga kauturan, no? Basta, pangamuyo lang kitang taga-ingtan ni Lord sang kaalam, wisdom kung paano ipatikang. So, makita niyo na mga kauturan. Okay? So, salamat sa Ginoo. Kag, kung kita pagid, matutom sa paghatag, mga kauturan, siguro times 2 ini. Amin ba? So, mas dako nga good works, kag help, kag ang aton mahimo sa kadungganan sang Ginoo. Okay? Tandaan natin mga kauturan na. So, amo nang luyag sang Ginoo nga kita nag-grow. Praise God. So, nag-grow ang aton pagtuo when it comes sa financial, nag-grow ang aton pagtuo when it comes sa commitment naton. Praise God. Kag include niyo sa prayer na hindi kita mawadaan sang mag-asawa nga ipadala kada tuig diri sa lokal, diri sa lokal. Siguro ang sa mission bugtak, no? Maybe after 3 years, ganoon, di ba? After 4 years, mayara naman, di ba? Depende sa ihatag sa atong Ginoo. So, amo na, include niyo sa prayer na. Praise God. Agod? I don't know kung ano pa kadugay ang Ginoo magabot. I don't know kung ano pa kadugay ang rapture. Amen? San o pa kita maghatag sang aton the best sa Ginoo? Kung rapture na, wala na. Tsansa. Subong na ang right time nga ihatag natin ang the best nga pag-alagad sa Ginoo. Amen! So, amo na siya. Now, mahatag na kita sa Ginoo. Okay ha? Halad, tithes, paghalad sa Ginoo.
mission were para sa mission, share gid kamo mga hinigugma. Okay, kay ang gagmay ninyo tinagipusoon nga contribution kun tanan nagapartisipar dako gid, amen, ang mahimo. Okay, so sige aton mga aser magakari. Sound check, marana, tunog na. Let's pray. Father God in heaven, Jesus name, Lord God, sa sining gabi, kami naman maghahatag, O God, sa among tithes, offering pledges, O God, kag sa mission, O God, Lord, ka magabless, O God, sa maghahatag sa sining gabi. In Jesus name we pray. Amen. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Amen. Kabay nga aton Ginoo nahimaya sa aton nga mga paghalad. Amen. So subong may ara kita communion, kaina may communion man, kag simpre sa for the sake sa mga wala kagina diri, gusto ko lang ma-refresh kita about sa aton faith sa ginatawag nga communion or balaan nga panyapon. Okay, so aton anay inibalikan sa makadali ha. Kag ang nabili naton nga time aton gamiton for testimony kaangay sa kina sa aga. Okay. Kag kung okay sa inyo nga makalapaw-lapaw kita gamay, mas maayo, no? Sa aton inuras. But dali-dalion naton ini. Matthew chapter 26. Bago kita maghiwat sa aton communion, bago kita magpartake, ma-refresh anay kita sa aton pagtuo o aton belief sa about communion. Okay, diri sa may verse 26, Matthew 26, verse 26, pakisundan sa inyo pagbasa. Sang nagakaon sila, nagkuha si Jesus sing tinapay, nagpangamuyo sa pagpapasalamat o pagpasalamat, kag iya inigin pamihak-pihak, ginpamihak-pihak ini ka ginhatag sa iya mga gitutunan, nagsiling siya, kuha kamo kag magkaon sini ini amo akon lawas, ang akon lawas. Dayon ginkuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios, kag iya ini ginhatag sa ila, nagsiling siya, tanan kamo mag-inom sini, kay ini amo ang akon dugo nga nagasilyo sang kasugtanan sang Dios, ang akon dugo nga ginula para sa tanan nga mga katawhan sa kapatawaran sang ila mga sala. Verse 29, nagasiling ako sa inyo nga hindi na ako mag-inom liwat siningat bino tubtob sa tong adlaw nga magainom ako sing bag-o nga bino kaupod ninyo sa ganharian sang akon amay. Amen. So sa makadali, no, ako na nainiman basahon sa English version, dugang pakita sa kasanag. Amen. Hallelujah. So siling diri, while they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, drink from it, all of you, this is my blood. Okay, ha? This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Amen. So, isa pa ang natawon naton sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sundan niyo sa inyong mga Biblia. Okay, na importante ini, no, nga ma-refresh kita, ma-remind kita.
Hallelujah. Verse 23. Kay ginbaton ko halin sa Ginoo ang pagtulunan nga ginpaalinton ko man sa inyo nga si Ginoong Hesus, si Pablo ang nagasulat siniya. Kay nga si Ginoong Hesus sang gabi nga gintugyan siya, nagkuha sing tinapay, nagpasalamat sa Dios, nagpamihak-pihak sini kag nagsiling, ini amo ang akon lawas para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Verse 25. Sa amuman nga bagay, ginkuha niya ang kupa sa tapos ang panyapon, kag nagsiling, ini nga kupa, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios. Take note ha. Amo, ini nga kupa, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nyo ko binan, nga ginsilyuhan sang akon dugo. Sa inyo pag-inom sini, himuan nyo ni sa akon handumanan. Verse 26, kay sa tagsa kation nga nagakaon kamo sini nga tinapay, kag nagainom sa sini nga kupa, ginawali ninyo ang kamatayon sang Ginoo, tubtob nga mag-abot siya. Verse 27, gani ang bisan sino nga magkaon sang tinapay sang Ginoo, kag mag-inom sa iya kupa paagi sa paagi nga nagapakauya sa Ginoo, nagapakasala batok sa lawas kag dugo sang Ginoo. Gani ang tagsa-tagsa dapat mag-usisa anay sang iya kaugalingon, kag ugaling magkaon siya sang tinapay kag mag-inom sa kupa. Kay kun wala niya ginakilala ang kahulugan sang lawas sang Ginoo sa iya pagkaon sang tinapay kag pag-inom sa kupa, nagadala siya sang paghukom sa iya kaugalingon, sa iya pagkaon kag pag-inom. Amen. So tandaan naton mga hinigugma, no? Amo na ang aton basis, dira naka-base ang aton faith, pagpati sa atong ginahimo nga natawag nga pag-communion. Okay. So sa sininga hilikoton may pila ka words ang gingamit, no? Pila ka term ang gingamit, may gingamit nga Lord Supper, may ara man nga Eucharist, kag may ara man communion. Okay. So Lord Supper because it commemorates the Passover meal Jesus ate with His disciple. Ano ang Passover meal? Nadumduman ninyo, sa panahon ni Moises, nga sang pagwaon sang Ginoo ang mga taga-Israel sa lugar sang Egypt. Amen? So ginhimo sang Ginoo ang pinaka-final nga ginhimo sang Ginoo para sa mga taga-Ehipto. Okay? Ginsugo sang Ginoo pagi kay Moises sa mga taga-Israel, magpatay sila sang karnero. Magpili sila maayo nga karnero. Okay? Magpatay sila. So, depende sa kadakuon o kadamuon sa magpamilya. Okay? May mga specific instruction. But, ang napunto diri, ginsugo sila sang Ginoo nga magpatay sang karnero. Okay? Kag ang dugo sina karnero, ipahid nila, pahira nila sang dugo ang pertahan o ang part sang ilabintana. Okay? Kay ang Diyos nagsiling, sa sina nga gabi, magaagi ang anghel nga manugpatay. Nga dira ma-identify ang mga matuod nga Israelita sang sa mga Egyptian. So, Israelita ka man, kung wala ka magtuman sina sa pag-agi sang anghel nga manugpatay, may mapatay nga panganay sa sina nga panimalay. Maging sa mga kasapatan. Okay. So, amo na nga, once nga makita sang angels nga manugpatay, ang dugo, lampuwasan niya ina. Okay? So, ginalarawan ina sang ginhimo ni Jesus Christ. So, that's why may ara kita nga blood covenant. Okay? So, gani, pagkita sang angel, lagpasan niya na. Amo na ang natawag nga Passover meal. Tong ginatukoy, tong ginpatay nga karnero, ginluto nila, kag ginasalusaluhan sang magpamilya, pero ang dugo sina ginpahid bilang pamatuod nga sila mga Israelita kabahin sa iyasang Ginoo. Amen. So sa mga taga-Egypt, kay wala sila maghimo, sina tagsa ka palay, tagsa ka panimalay. Halimbawa, isa ka syudad, kaangay sang Iloilo. Okay? Kung halimbawa may ara abi 2 million katawo ang syudad sang Iloilo, kag kun ang mga Israelita lang da
hambalon abinaton is hambalon abinaton 600,000 lang. Subuot singon sa tagsa ka panimalay sang 1.4 million ang tagsa ka panganay sa ila mapatay gid. Kuha ninyo? Amo na siya. So, sa tagsa ka pagkita sang anghel sang blood kay ginalampasan nila. Oops, may dugo sa Israel na ato na. Kaapin ta na mga katawan ng isang Dios. Okay? Pagkita naman, o wala diri. Okay. Okay. Yan, hindi wala na da. Lagpas. Amo nang natawag na Passover. Kuha ninyo? Yan. So, sa pagpanyapo ni Jesus Christ upod sa mga disciple, gina-commemorate nila ina. Then, si Jesus naman ang naging halad sa New Covenant. So, ginkaman dyan na himuan yun isa. Handumanan ko. Okay. Tandaan ito motoran. Lord's Supper, because it commemorates the Passover meal Jesus ate with His disciple. Eucharist. Anong Eucharist? No? Daw, amo ni ang term usual nga mabatian naton sa reliyon. So, ang botsingon sini is thanksgiving. No? Pagpasalamat. Because in it we thank God for Christ works for us. Okay? Ang trabaho ni Jesus Christ sa aton, pagpasalamat kita sa ginhimo ni Jesus Christ sa aton. So, thanksgiving. Okay? Kung may iban pang mga meaning, siguro may iban pang meaning, but isa sa meaning sa Eucharist is thanksgiving. Amin ba? Another is communion. Communion because through it, we commune with God and with other believers. So, nagkaroon kita sa natawag na fellowship, communion, paghiusa sa Ginoo. Okay? Tanda natin ha? Bangod sa ginhimo sang Ginoo. Okay? So, ang definition ng communion is an act of instance of sharing. May ara paghiusa. Now, tanda natin higugma. So, samtang kita nagakaon sang tinapay kag nagainom sang simbolo sang dugo, grape juice. Okay. So, gina-reflect naton nga si Jesus Christ napatay. Okay, kag si Jesus Christ ginlubong magakariliwat. Okay? Tanda natin mga hinigugma ha. Now, isa sa ginatawag na covenant, kaya man amo ni ang dugo silyo sang bag-ong kasugtanan. Tanda niyo ha? Ang ginatawag na covenant may seal, no? Sa Old Testament, ang ginasilyo, ang silyo sang covenant is dugo sang karnero. Dugo sang sapat, suno sa order sang Ginoo. Kuha ninyo. Okay. So, ang Old Covenant between sa Diyos kag sang Israel, ang Old Covenant o ang Old Testament, ang nagpalig-on, ginsilyuhan inay sang dugo. Dugo sang karnero nga ginpili suno sa taman sang Ginoo. Okay, blameless nga karnero. Okay. Now, sa New Covenant, which is ari sa aton subong, ari kita sa New Covenant, ang ginsilyo sa kasugtanan nga ina, sa covenant nga ina, manigugma, wala iban kundi ang dugo ni Jesus Christ. That's why, gintawag ini nga, mas maayo nga covenant, i-compare sa Old Covenant. Nakuha ninyo? Sa Old Testament, sa Old Covenant, ang ginsilyo, blood of the Lamb. But sa New Covenant, ang ginsilyo, blood of Jesus Christ. Okay? Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Amen? Si Jesus Christ, tandaan niyo mga katuran. Hallelujah. Now, para aton pagin maintindihan, ang ginatawag na covenant, buot singon sa covenant, may both parties ina. Part sang Diyos, part naton nga tao. Paano ninyo? May equal na siya, that's why may communion kita, equal. Nakuha ninyo? Buot singon, ang tanan sang Ginoo, iya tanan sang Ginoo, ginhatag sa aton. In response sa sinang covenant, ang tanan man naton, para man sa Diyos. Amen. Isa ka example sa mag-asawa. Kung milyonaryo ang lalaki,
Kag imol ang babaye, pag nagsulod sila sa covenant sang marriage, ang milyon nga property sang lalaki, manginiya man sang babaye. Kag ang gatos lang nga value sang pag-aari sang babaye, iya man sang laki. Nakuha ninyo? So that's why sa covenant may ara ginatawag nga sacrifice. Amen? That's why ang iban hindi magpangasawa sa ibang nga lahi kay bisan magparyente sila na mag-asawahay kay hadlok man sila magkadto sa iban nga manggad. Nakuha ninyo? Nya, perdi kita da. Imol bayi, imol. Pobre, wala. Perdi tada. Oh, di ba? Nakuha ninyo? Yan. Pero sa Diyos, wala siya mag-iisip. Okay? Ay, ano man kuhaon ko ni sa mga tao man. Wala gini. Okay? So, mo na magtuturan sa covenant. Okay? So, that's why, manikugma, in-example ka sa aga, ang value sang iya sang Ginoo nga gintaya sa covenant, part ng Diyos, part ng tao. Okay? Ang value sang iya sang Ginoo, example na laton 1 million. Ginhatag niya para sa aton. Life niya, ha? Kabuhi niya ginhatag sa aton. Okay. Ang value naman sa atong kabuhi, piso. Okay? So, pag ginhatag mo ang bugos mo kabuhi, example na lang, ang value sina piso, ang bugos naman ng kabuhi, na ginhatag ni Jesus Christ sa sinang covenant, 1 million. Kung ginhatag sang Diyos ang 1 million, imo ang 1 million. Entitled ka sina. Okay? Sa value sang Ginoo, sa covenant. Ang Diyos naman entitled sa aton nga piso. May maayo kita nga covenant? Wala. Maayo ang covenant o hindi? Maayo ba lang kasugtanan ang ginhatag sang Ginoo? Pag sulod naton dira, ang bugos naton nga piso at ang bugos niya nga milyon, naging isa. That is communion. Now, wala question sa Diyos. Kay una na niya ginhatag ang iya kabuhi, bisan kita makasasala pa. Now, ga-expect ang Diyos nga 100% ihatag taman ang aton kabuhi sa iya. Nakuha ninyo? Amo na ang covenant ka ginatawag. Nagahimo, sangkad sa kabahin. Oh, naintindihan niyo? That's why sa pag-alagad, dira matest ang aton commitment sa sina nga covenant. Bulagan mo lang ang imo bana, bulagan mo lang imo asawa, kay wala kay kwaon sa iya. Imo ya, iktarya, imo duta, iya ya. Sa dalapugan lang iya duta. O sa masatira lang. So bangon, nag-decide ikaw nga magsunod sa silang covenant, bisan sa masitira na lang ang duta niya, kagang imo iktarya, ginangkon mo ang masitira niya, ginangkon man niya, ginpaangkon mo man ang imo iktarya nga duta. That is covenant. Amen. So, sa covenant nga ini ang pamangkot, pirdi kita o ginansya kita. Tapos, gina-challenge lang kita nga mag-alagad, magserbisyo sa iya, doga paminsar kita pa, pirdi, maimol ko sinit. Maguba kabuhi, kung ko mag-commit ko sa Ginoo. Ay tuod. Nasoy mga higugma, hindi ta matumbasan ang gin-offer sang Diyos sa sinanga covenant. Never. Kaya inanhambal ko gani, maskin pulo pa naton kakabuhi, ang presyo pulo pesos ng gapon. Layo dyan. Amen? Maskin 10 times pa kita buhion Ginoo kag mag-alagad liwat kita sa iya, 10 times, okay, sa aton lifetime, hindi gapon makatupong sa gin-offer sa aton sa Ginoo. Kasi kung naintindihan ninyo ang covenant nga ginatawag, hindi mo budlay maglagad sa Diyos. Hindi mo bugat.
Pero may mga tao, 10% lang gani sa income, na bugat-bugat, gini, reklamo siya, nanong niya, simba-simba nga, grabe, gini, 10% gid. Nakuha ninyo, bangod, wala nila maintindihan ang natawag na covenant. This is my blood. Amo ni ang silyo sang kasugtanan. It means sa communion, okay? 100% sang Dios ginhatag niya para sa aton, 100% sang aton ihatag man nato sa Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Pagsulod naton sa Ginoo, anak na kita sang Dios. Sa iban nga aspect, kita ang bride, si Jesus ang groom. Ang church, amo na ang bride, si Jesus Christ ang groom. Kung ang paghambalan is marriage covenant. Amen? Intindihan niyo? Praise God. So meaning, sa pagpartake naton, ginadeclare naton, yes, Lord. Gina-accept ko ang 100% mo nga ginhatag sa akon. Hatag ko man ang akong life, 100%. Ay, hindi na yan pwede nga 50% lang o 40% o 80% lang hatag mo sa Ginoo. Hindi na siya equal nga covenant. Nakuha ninyo? So, bisan gamay-gamay ang value ta, basta 100%. Taas-taas ang iya, wala niya ginbuhin na, labaw-labawan talang ka, isang gatos lang hatag sa imo. Hindi. Kung ano ang value sang Ginoo, amo ginayahatag niya. Ano ang value naton? Hatag ta. Amen. Hallelujah. So, siguro ang mataas-taas value sang tao, presidente. O maybe doktor, o maybe whatever. Okay? Kaya kung mapatay ko no, mabungguan ko no, ang ordinaryo lang nga tao, ang bayad lang sa iya, sample na lang 30,000. Naligsa siya bala, patay. Biyaran lang 20,000 o 30,000 o maybe 50,000. Tapos kung daw medyo may posisyon ng mga tao, ay mga 150,000 git. Okay. So, imagine mga inigugma, King of Kings and the Lord of Lords. Pila ang values ang life ni Jesus Christ? Priceless. Pero ginhatag niya para sa imo. Okay. Iya priceless. Okay nga, butsingon, walay katupong ang presyo, ang ihalaga. Kita naman niya, priceless. Wala agad presyo. Okay. Okay. So, naintindihan niya? That is New Covenant. Okay. Hallelujah. Praise God. So, tandaan niyo sa Old Covenant, ang ginsilyo, dugo sang karnero. Sa New Covenant, ang ginsilyo, ang nagpalig-on, dugo ni Jesus Christ. Praise God. So sa pagsulod naton sa covenant, meaning ginaccept naton ang 100% sang Dios, kag ginhalad man naton, ginhatag man naton ang aton nga 100%. So naintindihan naton ang ginatawag nga maturity. Yeah? Gradual ang natawag nga maturity. But sa reality, mga inigugma, amo gid na siya. Ha? Ang talaksan gid sa natawag nga covenant, 100% sang Dios, taya man naton ang aton 100%. That is munang essence ng natawag na covenant. Praise God. That's why nagka-communion kita. Now, sa pagpartake naton, ari gin pangmiyak-piyak na nga daan o kung gin purma na nga daan ha? Okay. So kung sa pamatyagan niyo kulang ang isa, pwede niyo duhahon, no problem. Ha? Amo. So, hindi ako masatisfy sang isa. Duha akong gina ako na. Duha ka, tinapay, duha mo ka. Pwede, no problem. Dugangan lang gawin na ito. May Diyos mo ito. Hindi, joke lang. Okay. Now, kung pagkaon niyo sang tinapay, kag magdukot sa inyong agngag, okay, wala nang kakulgan nga makasasala ka mo ha. Makasasala mong tatanan. Okay. Usual kang kisa na, dipindi mo na, pag butang mo sa baba mo, siyempre mapilit gilang na. Ang iba na wala ginausap, ginatunaw lang. Usap pa! Kaya bali
Kuha ka mo ni kaunon, wala niya paghambala nga, kuha ka mo ni umon, wala. Kuha ninyo, ano ang para sa Bible lang? Kuha ka mo sini, kanon. Di paano kita magkaon? Usap tayo, ba? Pero depende sa imo kung ang sahi isang pagkaon mo, ginaum mo, depende sa imo. Tunawon mo lang, di ba? Depende sa imo. Pero hambal nila, usapon. Okay? Okay, so sige ha. So muna. Now, kung wala pa kita mabaptize, sunod sa ginatudlo sa amon nga hindi lang hanay magpartake na, wala ka pa mabaptize pala sa water. So, pero wala nagakahulugan nga ng ano ka na, ng nga hindi ka karapat-dapat. Karapat-dapat ka sa Diyos, acceptable ka na sa Diyos. So, tagaan na natin gamay nga ng pag-differentiate bala o may kinalain, no? Wala barrier, kabigo na natin nga wala barrier sa nabaptize na i-consider na lang natin na nga wala pag kita mabaptize, di lang nga kita magpartake. Pero forgive na kamo sa Ginoo. Okay? So by month of January, schedule kita sa water baptism. Okay? Praise God. Sige, aton mga musician, ginapangabay ko, magkari kita. Kadasig sang oras. Natagaan ko lang sang pagpanaysayon kaya para maintindihan natin. Kaya gusto ko maintindihan natin ang covenant. Napaka-importante. Okay? Kaya kung partake lang kita, wala sang kahulugan sa dugo. Kaglawas ni Kristo, mangin useless. Kaangay sa atong teksto. That's why ginatagaan ng tiyempo. Okay? Praise God. So, magatindog kita. Samtang ginaambas ang aton nga mga musician ang sa kambahanon. Kag magakuha kita. Ang nakakuha kagina sa aga, okay na. Ang wala lang, pwede ka mo makapartake. Subong gabi. Okay, sige. Ito ka na mo, kuha ka mo. Pero kung nakatake ka na kagina sa aga, no problem. No need na. Praise God. Hallelujah. Dalon lang ninyo na dito sa inyong pagbuhan, magsabay-sabay kita na yun. Hindi na ninyo pag-inon, hindi na ninyo pag-anon. Basahon ang 1 Corinthians chapter 11:23. Sabi ni Apostol Pablo, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Let's pray. Father in heaven, salamat sa imo lawas nga ginhalad. Agod God, na ang amon sala mabayaran. God, in connection sang imo command, ginasaulog namon ini,
Kag Lord, i-bless ini nga simbolo sang imo tinapay. Nga sa pagpartake namon sini, amon mabaton ang espirituhanon nga mga butang nga may ara kaang tanan sa sini. Dalayawon ka Ginoo, kinampo namon sa pangalan ni Jesus. Amen. Kauna naton. Amen. Praise God. Amen. Matapos maghapunan, itaas natin ang grape juice. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan. Take note, remember, New Covenant. Ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kaya ang dugo ni Jesus Christ na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, amen, naging silyo sa bagong kasugtanan. Ara kita sa bagong kasugtanan. Amen. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen. So kita mag-pray. Father in heaven, salamat o Diyos sa imo hamili nga dugo gagin paagay sa krus ng Kalbaryo. Alinsunod sa imo command, O God, ginahimo namon ini kag Lord sa pagpartake namon sa simbolo sang imo God blood, mangin matuod ini maging realidad, O God, ang amon pagpartake sa sina nga dugo mo Ginoo, makit-an sa amon matuod nga kabuhi kag Lord sa pagpartake namon sini bilang simbolo, O Diyos, magapalig-on ini, magapabakod ini sa amon commitment sa sina nga covenant, Panginoon. Sa pagpartik namon sini, maangko namon ang espirituhanon nga mga butang nga may ara kang tanan sa paghimo sini. Salamat, Ginoo. Nampo namon sa pangalan ni Jesus. Amen. Himno naton. Yes, amen. Sige, mag-aamba kita sa isa pag-iambahanon. Praise God. God's precious sacrifice. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Okay, pwede na kita makapunto. Amen. Hallelujah. So, ginalantaw ko ang time. Gina-compare ko sa morning service naton. Ang morning service gali naton, nagadalagan sa 2 hours. Tapos ay nakatestimony pa kita kagina. So, if okay sa inyo, himuon man natin 2 hours subong para makatestimony pa kita. Okay? So, sige. Magakadto kita sa pagpamatuod. 3 to 5 minutes lang ang kada isa, ha? At least maskin maka-testify
3 hasta 4. Maybe next, pwede pa po kita makatestimony. Ang aton i-testify is ang kaayos ang Diyos nga na-experience naton sang tuig 2024. Amen ba? Tapos, amo niyo, pag lagtok sini, busingon tapos ka na. Ha? 3 hasta 5 lang ka minutos. Amen? That's why ang imo lang is i-testify ang mga blessing, milagro nga mag-glorify ang Ginoo. Amen. Ha? Tapos, ano lang, specific lang. Okay? Sige. So, sino mauna? Oh, may duha ka. Si ano na yun. Sige. Okay? Amen, praise the Lord. Gusto ko lang testify no, kung ano kaayo ang Ginoo sa akon kabuhi sa tuig 2024. Amo na hindi biro ang isa tuig ng 2024, ups and downs sa ministry. Kag entrada gito sang 2024 ya dula ko sa ministry amo tong time. So, tapos pero ano gid dalayawan ng Ginoo Japon kay gahimo gid way ang Ginoo kung paano ka makabalik sa ministry. Nindala niya ko diri sa Iloilo. Tapos problemado pa kay ang una ko nga obra diri sa Iloilo is security guard. Tapos 1 month nga salary ko is ging hold sang agency. Amo na nag-awol ko sa akon nga work tapos sa grasya man sang Ginoo nag-message man that time amo to nga gabi mismo nag-message si ang aton sister sa Ginoo man nga oy basta gusto mo mag-work amo ni tawhay lang man ang obra. Praise God, get. Subong nagapadayon ko nga ginaprovidean sa ginawa ko nga needs. Tapos at the same time man bisan pa paano nagasupport sa bulaton sa Ginoo. Amo to nga time 3 months akon tong motor. 3 months nga motor ko wala pa kabayad. Wala na baydan. Kay bangod man sa pag-delay man sang akon sweldo ging hold sang agency that time. Wala ko kabayad. Pero sa grasya sang Ginoo, bag-o pa lang ko sa obra pero ging pauram na ko lagi ni boss ang inugbayad na. Dalayawon gid ang Ginoo nga nagahimo siya siyang way nga kung paano ko masustain ang akong motor nga amo na subong ginagamit ko man sa pag-outreach mga one evangelism gina-service ko siya sa kundin maadto tapos ginapagamit ko man sa aton mga brothers sa church no. Amo na akon nga na experience sa 2024 kag madamo gid nga mga blessings nga ging himo ang Ginoo nga nagulag ang Ginoo nga naga-provide siya sa mga finances wala siya nagapaslaw ara gid siya nagahatag gid siya sa on time sa mga kinahanglanon mo sa pang-adlaw-adlaw no gakabalaka ka na nga basi-bas wala ka na allowance pero praise the Lord gid nagahikot gid ang Ginoo sa aton kabuhi amo lang man ako thank you gid sa Dios ang pagkadayawan. Next. Prepare ka mo ha. Okay. Praise the Lord. Isa ka mo yung gabi sa tanan. And gusto ko lang man i-testify ang goodness sa Ginoo sa akong kabuhi sa tuig sang 2024. So sa kalabanan guro sa aton, di kilala naman kung sino ako. Ako gali si Brother Rojem. And gusto ko lang i-testify ang kamayos ang Ginoo sa tuig sang 2024 no nga kung paano ang Ginoo naghulag sa kabuhi ko even though sa limited nga time la sa sulod sang 3 ka bulan kay kung lang taon lang kung ako matakos ang mostly guro nga bulan nga gingamit ko sa tuig sang 2024 is laban gid iya sang kalibutan kay isa ko ka backslider and nakita og gid kung ano kabudlay kag laway gali once ikaw magtalikod sa Ginoo. Agid to 7 or 8 months siguro nga gingampangan sang yawa akon kabuhi. Dito nagbalik naman sa dati nga kabuhi, nagluya sa Ginoo, nagbalik sa pang-chicks, no naging perwisyo ako sa akon ginikanan. Kumbaga kung ako malantaw, way ako trabaho, kumbaga kung lantaw ko way gid pulos kabuhi ko sa sulod sang 7 or 8 kabulan sa tuig sang 2024. But then again, dalayawon ng Ginoo sa kabuhi ko no month sang October
nag-decide ako nga kung sa diin bisan why ko kabalo kung paano ko makabalik sa Sininga Church kay kung paminsaron kaanom na ko yung mag-backslide mo. Kung ang taong ko, ano masaligan pa ko niya nila? Ano ang balon sang church? Ano ang balon sang congregation? Why na sila salig sa akon? But once na-remind ako nga kung sa diin, hindi, Ginoo nga akong katuan. Kumaga, hindi ako mag-focus sa tao. Kag dito, nakita og gid bisan sa lipot nga tion sa sulod sang 3 ka bulan. So once ako sang time nga nag-decide ako manumbalik sa Ginoo, dito nakita og gid kung paano ang Ginoo naghulag sa akon. Dito sa sulod sang 3 ka bulan, grasya sa Ginoo, nami gid ang goodness ang Ginoo kay bisan sa piyak sang akon kapaltahan, sa piyak sang akon pagpadungol, no ang Ginoo way gid gyapon gyakulang, ang Ginoo tutom gyapon sa kabuhi ko. And gusto ko lang mag-glorify ang Ginoo sa sulod sa 3 ka bulan, no maging open ang Ginoo sa akong nga Bible study, kag sa grasya sa Ginoo ari man di sila subong. Kag amo pagid na sa sulod sa 3 ka bulan bisan wala ako trabaho, no ay makuging pabayan sa Ginoo. Ang Ginoo nag-provide gid, no once kita no magpaubos lang kag once kita pagamit lang atong kabuhi sa Ginoo. So ito nakita og gid ang goodness ng Ginoo. So sa kabay sa Sininga 2025 no sa bulig kag sa grasya sang Ginoo no kabay no nga kon sa diin ako makapadayon na gid kag i-pray nyo gid ko kay i-pray tamang kamo kag ang lesson ng gali is gusto ko lang palambot si mo nga kung ikaw ay mo kabalo sitwasyon mo way ko kabalo kung ano ginapangagyan mo subong maybe ikaw gaplang luya backslider ka man gaplano ka mag-backslide gusto ko palambot si mo hindi gid kay law ay gid ang kabuhi nga maghalin sa presensya sa Ginoo. So, amo na hindi pa kulyot ang tanan. There are still hope nga kung sa diin once ikaw maghambol lang sa Ginoo, ang Ginoo willing gid mag-restore sa imo, ang Ginoo willing gid magamit sa liwat sa imo. So, dalayawon gid ang Ginoo sa kabuhi ko. Ginabalik ko gid ang pinakamataas nga pagdayaw sa Ginoo. Next! O sige, Brad. Si brother bago pa ni. Hello. Isa ko ka nyo convert. Ako si Brother Carl. Isa ko kabunga sa Pamukaw. Youth Concert. Ang matestify na sa buhay ko sa 2024, law ay katama. Ang kapilan ako magbalik sa barangay hall sa Cambol, ang obra sa Port San Pedro. Kag, why na may mo kay ako nga kabuhi, focus problema, ano naman ko nga, ako nga po nga noon lang ako ma-suicide, mabitay, malumpat sa dito sa dagat, lumpat nga, ngayon matay nagigiya, prosang pagka November 16, may nag-invite sa akon, why di sa mo? Nag-invite sa akon sa Pamukaw, kag nakita ko gid nga, pagsulod ko plan di, na doon na ba siya ng presensya sang Diyos, nga kay gidya kag sang unaw nga simbade sang pagka November 17 dito nga nagid nga nabatyagan ang nga gid ang Dios kag kuhay gid siya gadula sa sa pag gid kag subong nga 2025 padayon nung kag maging alagad na gid sang Dios kag iatag gid ang kaglingong sa ginawa na. Yes, meron pa. Sige, next. Ito na siya. Si Sister Anay. Ikaw na siya. Hello, gamit ng kakurog ko. Hello, ako gali, isaman ko kanyo convert, kagin-invite man ko ni Sir Alexis, tapos wala man di sa subong. Tapos, i-testify ko lang gali kung paano ko ginbago sang Ginoo, sang gin-invite niya ko de. Kay, sang 2024, mga early January, mga didara, ang kabuhi ko lang daan sang una, maskwila ako, mapuli ko sa balay. Do wala sa iko lang. Tapos, do wala na ko oras nga magsimba, kay mapuli ko sa balay daan, kapoy na ko sa eskwelahan. Tapos may mga responsibilities pa ko to bilang isa ka student leader. Tapos, sang gin-invite ko din ni Sir Alexis, una, hindi ako tanay mapakatuon. Kay, hindi ko daan kabalo mag-commute nga ako lang isa. Tapos, tapos amo to, pero kay nag-upod man mga classmate ko, so dito na nga,
hambal ko, dito ko na-realize nga mapadayon ko liwat sa pag-alagad sa Ginoo. Tapos, ang 2024 daan, syempre may ups and downs man ko nga wala ko bala kabalo kung kay sino ko ma-open up kung may problema ko. Kay sa family ko daan, do hindi ko bala kabalo mag-open up sa ila kay hindi man ko nagdako nga affectionate, hindi ko kasaw mag-open up sa ila kay doon ako baan ko bala nga i-invalidate ko, amo na bala. Tapos, amo to nga every Sunday or Wednesday man kung may oras ko, gakadto ko de, ga-pray ko. Tapos amo to, do, kay Lord na lang ko ga-open up nga isalig ko na lang pala tanan sa iya. Bala kay, hindi mo man tuod, maano, may mambal, man nga iban nga tao, nga ti wala mo nagambal ang Ginoo. Muna. Pero mabatsyag. Pero mabatyagan, mabala ang presence ang Ginoo kung sa iya ka mag-open up, bala. Pwede ka man ka-open up sa friends mo, pero lain, gidya bala kung sa Ginoo ka mag-open up. So, amo nagapasalamat, gid ko, nga ari ko subong, kag sini nga 2025, i-ano ko, gid nga padayonon ko, hasta subong. Hasta siguro magdako ko. Thank you. Praise God. Amen. Maya gabi sa tanan, sa mga wala kakilala sa akon, kay pero may kawala di kong last year, ako gali si Dennis, sa Negros ko gaobra, manado kay sa inyo lang ko di makita. Gusto ko lang pasalamatan ng Ginoo sa natabo sa akon sa 2024. Ang iban, kinasubuan, kikinbayaan ng misang miga. Ako lipay-lipay, kuya ka sa Ginoo, pagbungad sang 2024. December, October, ano na, tapos ang December, confirm na nga wala akong guro pinakalipay nga, anong ginbayaan sang miga, kay tungod sang, siyempre, bala mo naman panglimutan doon, although pareho kami born again, amo na, so, ako yan nalipay, kuya nga, waay kami nagbulagan, hay kami, okay, so, amo na, nag-start, since nag-start sa youth camp, dito ko siling ko, Lord, gusto ko sini nga 2024 maggamiton mo ko nga akon kabuhi, nga akon talent sini sa tapos sa ng conference na dito dito nag-start akon ministry nga through sa media, sa pag-video sa aton pamukaw mo to. Layon damo first time man ko ginatagang ko privilege Pastor Yeli magawali sa challenge amo nang isa ka sang Ginoo hasta nga before pa matapos ang tuig nakawali pa ako sa barko. Muna, damo mga pangbago sa ako sa Ginoo. Damo first time sini nga 2024. Nga siling ko after gali isang youth camp pray ko kay Lord pagbalik ko sa opisina, siling ko do kaluya, do ay nako gana sa obra nga siling ko do ka resign no nako wala sa subong amo na sa December 30 na-contact ako ni HR nga Dens, good mo happy new year sanay. Sige nga, hindi tanay magbalik sa opisina until further notice. Balik ka taw kontrata ko subong. Sabi ko, doon mo na ning sa Ginoo. Ga-pray ko nga, kaysa una may ministry ko, ga-drum ko sa piyak ng congregation. Drum sa, sa projector, sa una mo na ako ministry. Tiba si amo na ng science ng Ginoo nga. Amot, while ako kabalo, ginasang nga fasting ko mo, ginapray ko sa Ginoo. Lord, sign mo na nga tanigaan niya ko sa heavenly wisdom kung padayonon ko nga akong resignation nga magpadayon sa nga gusto ko yung mag-ministry na sini nga 2025. Bahala na. Sige ko, bahala na kung may pa ni. Total para pa ni sa Ginoo. Basi, hindi may ako di pagbabayaan siguro nga. Wala ko obra kung talent ko lang siguro kung nakakon nga passion na lang ginapray ko subong kung mabalik pa ko sa Negros so kung actually subong waiting ko sa tawag sa akong HR nga nag-contact sa akon before New Year December 30 mo na hindi ko mag-duty until further notice amo na ma-share ko nga tanan kadayawan nara sa Ginoo. Okay, isa na lang. Okay, Sister Lynette. Masuksok lang kumasa. Ako gali si Sister Lynette, talagsan nyo lang ko makita kay gawon enough man ako magsimbat tungod sa schedule sa Iloilo Supermart.
Gipasalamat ko lang sa Ginoo no sa kadamo sa miracles nga nabaton ko sa kabuhi pero ang hindi direct assault sa Ginoo sa akon. Sa tawo nga nagapalibot pero mi sa akon ang assault niya. Not actually sa family ko gid. Kay kami nagdako man kami nga Kristiyana kami nga daan Baptist. But sa 2013 I decided nga mag-enter diri sa born again kay daw comfortable gid ako. 2013 ari na ko di on and off pero wala man na ni pastor ang support na ko gyapon. Sang 2024, damo man ko sa Iloilo Supermart daw tawhay ako niya ubra subong, asa subong. Kay siyempre daw na-promote na ka sa supervisor. But may mga kabataan siya, siyempre daw nanay ako bla sa Iloilo Supermart, may mga kabataan nga mga supervisors man sila, pero ginapang-assist ko man sila. Hindi lang sa obra, hasta sa mga personal pa nila. Sang 2017, nakilala ko ni siya sa Iloilo Supermart itself. Gindala ko di sa September 29, that was 2017. First, gindi sa ganda na pastor. So, 2018, ginaupod-upod yun na siya simba. Until such time, nga na-transfer diri sa atrium nga branch. 2018, nagmasakit ini siya. Bali daw close, hindi kami related. By blood or any, di kami related. 2018, nagmasakit siya. Dala ko naman siya kay pastor. Pastor, I need your help. Amo ni mapahiling. Digto pa to sa daan nga church. Sang 2024 nga ni, that was October, magmasakit na siya. Ako ginagahandol. Bisan sa iba na kong mga supervisor, ako ginagidala sa doktor. Kay, siyempre, subang ako balado na anad ko nga mag-care sa akon mga manghod. That was October 28, nga daw naglain niya pamatsyag. I-shortcut ko lang nga Basilawig. Gindala ko nisa sa ospital October 30, sale sa Iloilo Supermart. Di wala ko choice, nagresinsyagi ko sa HR, dalong ko sa ospital, basi ano matabo sa iya. Grasya sa Ginoo, no, do kadasig. Dasig-dasig, iya nga na-detect kung ano ya sakit. Pag-abot namon sa emergency, ginambalan kami nga madiretso sa OPD. Pag-abot sa OPD, gin-assist man kami. Daso nakita ang BP yan, nag-slow down. Tiya mo to, damo-damo nga nurses, kag doktor nagadto sa iya. Pero naka-isolate na siya. Ginpalayo siya balik. Kaya ang ga-expect sila nga sore eyes. Tiya mo to, sa grasya sa Ginoo, sa ika-15 nga doktor, na-detect na yun ang iya nga, nga sakit, nga nagka-allergy sa bulong nga nainom niya. Kapasalamat ko sa Ginoo, laig kami nabulayan bisa sa ospital kami. Na-admit kami October 30. October 30, ako lang isa gabantay. Wala gid ko tulog-tulog. Grabe, grabe ang pag-assist, pag-alalay sa Ginoo sa akon. Nag-abot ang iya family, November 8. Wala ako tulog-tulog. Grabe gid Ginoo pag-assist mo sa akon. Amo ko ni kanimang niwang sa isak adlaw sa 24 hours, makatulog ko at least 2 hours. Kay hindi siya mapatulugan, kay bantayan gid siya, kay all the time bugtaw siya. Kapasalamat ko sa Ginoo kay ang doktor tanan-tanan nga nag-assist wala gyud na budlayan. Bisan ako lang isa bantay, ulihin na yung family. Buhi siya. Sang time November 1 yata, nag-text na ko kay pastor, kinahanglan tagid ka. Kinahanglan kay naanad ko sa family namon nga kung may nagamasakit, do gina-ready na siya nga daan. Si pastor na mangitawag ko, pastor, kinanglantay ka. Kaya nagambal ng doktor, critical na siya. Although, live na live siya, makita mo sa kugalingon niya, gahulag siya, gabangon siya, ga-CR siya. Live na live gid siya, pero nagambal na yung doktor nga, critical siya. Wala ko ginagipabatyag sa iya nga critical siya. Wala ko yung gahibi sa tubang niya. Pero sa kay Pastor Kenneth, kay Pastor nagahibi ko sa tubang nilang amo na. Gambal na ko yung Pastor Yeli, Pastor, katuwi lang di siya kag i-ready. Gambal ko yung i-ready na siya mo kay hindi kaya maka-expect kung mabuhi siya or hindi na. Tapos family niya, nagambal na gid ko yung nga katuwi nyo di siya. Kay masarangan ko ni siya yung bantayan, pero olain gid nga kadugo kamo. Amo to, pasalamat gid ko sa Dios nga inahatag ya ang ipangamuyo sang tanan. Salamat gid sa simbahan. Nga nagbulig pangamuyo. Ara siya sa buong buhi. Siya lagi maghahambal. Kung ano ginimo sang Ginoo sa iya nga ara siya sa buong kag ako ang nangin witness na sang miracle nga ina nga sa 10% nga mabuhi siya. Subong 100% gabuhi siya,
Although nga nag-recover pa siya. Kay nagambagi mga doktor malawig-lawig, dalayawon ng Ginoo. Kapasalamat ikaw sa tanan, kag sa Diyos. Salamat. Hallelujah. Okay, so sa Dios ang tanan-tanan nga himaya sa ginpanghimo niya, sa iya ginahimo subong kag pagahimoon pa. So wala na kita time. Lihog ta lang kita magatindog ug magatakop kita sa isa kambahanon. Amen. Samtang kita nagaamba, okay. Inyo gid pasalamatan dayawon ng Ginoo. Amen. Saya kaayo. Yes, amen. Hallelujah. Falling down in worship, Sabayan lang ninyo ang kalantahon. sing the song of ages to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. In all you've gone before us, and all the will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, to sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name
tapos sa atong pagpasalamat sa Dios way katupong ang iya grasya. Amen. Lagko pa nga mga butang ang paghimuon sa Dios sa aton mga kabuhi. Amen. So magatakop kita. Pangabay ko lang si Brother Dennis mag-closing prayer. Amen, amen. God bless mga kapatid.